Amen. So, purihin po ang Panginoon. Okay. So, nung nakaraan po na mga linggo ng ating pong pag-aaral ay tinalakay natin yung the second, ano, kasi ito yung pinaka-greatest commandment yung ating pong tatalakayin. Nag-jump kasi tayo, no, pumunta tayo doon sa yung love your neighbor as you love yourself. So ngayon naman, pag-uusapan natin yung pinaka number one, yung pinakamahalaga. At ito po ay hango doon sa may Matthew chapter 22 na may nagtanong sa Panginoon. Ang sabi po ng isang lawyer sa kanya para i-test, no, kung talaga bang siya ay isang genuine na tagapagturo na galing sa Diyos o isa lang siyang impostor. So, yun po yung pinaka reason kung bakit po siya nagtanong. At itong tanong niya, which is the great commandment in the law? Kasi itong kausap niya, lawyer po ito, no? Magagaling po to sa scriptures. So, ang sinabi ng Panginoong Yesus ay ito po ay hango sa may Shema Israel. Hindi po ito something new. Ito po ay it was already written in the Old Testament in Deuteronomy chapter 6. At ang kinot niya ay you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and the foremost commandment. So napakahalaga po ng commandment na ito. Kaya lang po mga kapatid, ano, sa panahon natin ngayon, ang mga Christians ay confused po pagdating po dito. So minsan, para bang magkaiba yung law of God sa Old Testament at iba yung law of Christ ngayong New Testament, no? Marami pong mga confused diyan. Mga kapatid, hindi po, no? Inulit lang ng Panginoong Yesus yung sa Deuteronomy chapter 6. Okay? So inulit niya lang. Ito po ay summary, no? Kung sa Bible po, sa Old Testament po kasi ang total ng lahat ng laws, commandments na ibinigay ng Diyos para sa Israel ay 613. At karamihan po, ito pong 613 ay siya po yung summary ng Ten Commandments. Okay? Kasi ang Ten Commandments, napaka-broad po niyan, ano? Para makita natin yung applications niya, yung tinatawag nating case law, para maintindihan natin, kaya may humaba yan, naging 613 laws. Pero iyan po ay na-capsulize sa isang idea na ang pinaka-bottom line, ito po yung kinot ng Panginoong Hesus mula sa Shema Israel. Hango po yan sa Deuteronomy chapter 6. Na siya po rin pong pupuntahan natin mamaya. Okay, so ito po yung Shema Israel. Tignan niyo po parehas na parehas. Ito po yung Shema. So sa Shema, ganito pong kaya po Shema, ang ibig sabihin po ng Shema is hear, O Israel. Kaya nga ang tawag nila dyan, Shema Israel. Israel, makinig ka. O para kung sa atin ina-address ngayon, o mga Kristiyano, makinig kayo. No? Yan po yung ibig sabihin ng Shema. So, ito po, sa may Shema po ay makikita po natin dito unang-una yung statement na ito. Yung pay attention to this very important passage dito po sa may Shema. The Lord is our God and the Lord is one. So ipinapakita po dyan yung atin pong Diyos, no? Tatandaan nyo po ang atin pong Diyos is a triune God. Dito sa may Shema Israel, na kung saan hinango yung response ng Panginoong Hesus doon sa lawyer, dinideclare po nito unang-una yung unity ng ating Diyos. Pangalawa, dito po makikita po natin yung panawagan ng Panginoon sa atin na tayo po ay maging faithful sa one Lord na yan. Okay? It demands our loyalty and our faithfulness sa tumawag at nag-redeem sa atin. So pangatlo, ito pong Shema Israel ay makikita rin po natin dito yung calling natin as Christians. Ano po yung calling natin? We are called to love Him. So, God called His people to love Him. Lahat ng kanyang redeem ay ito ang kanyang calling. Ito yung kanyang primary
role. The most basic and fundamental duty of every redeemed. Yung iibigin mo ang Panginoong Diyos. At iyan po yung nagde-define ng ating ultimate role para sa Panginoon. So, iyan po ay kinuha exactly ng Panginoong Jesus doon sa may Matthew chapter 25. Ibig sabihin, the same lang po yung dinidemand ng Panginoong Jesus. The same lang yung Old Testament as well as yung New Testament. The same lang po yan. No, ang ultimate duty ng lahat ng Kristiyano ay yung ibigin mo ang Diyos at very specified yung kanyang mga pagubili na siyang pagtutuunan natin mamaya. Hindi po simpleng commandment po ito, mga kapatid, At dito maraming confused na mga Kristiyano kasi sinasabi nila, wala na yung Old Testament, New Testament na lang tayo. At ang tawag nga nila dito, Law of Christ, na para bang magkaiba yung Law of God sa Law of Christ. Maling-mali po, no? Iyan po ay resulta ng confusion kasi hindi lang natin talagang fully na naintindihan yung implications o yung pinaka-heart ng law ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, pinapakita ko po sa inyo na parehas lang po. Kinot lang ng Panginoon exactly doon sa may Shema Israel yung kanyang sagot doon po sa may Matthew chapter 22. So ngayon, mga kapatid, kasi the same lang yung calling ng Diyos sa Old Testament at yung calling ng Christian sa New Testament. Ngayon, it's about loving God. We are called to love God. Ito ngayon yung aking personal na tanong sa inyo, mga kapatid, bago po tayo magpatuloy. Mag-ingat po kayo, very, very careful po kayo sa pagsagot. Mahal nyo ba ang Panginoon? Amen po. Amen. Okay, so that's good, Pero, paano mo nasabi na mahal mo ang Panginoon? What is your basis? Kasi alam naman natin, tayo, maraming tayong na-witness, believers as well as unbelievers, parehas na nagsasabi na mahal ko ang Diyos. Pero nakikita naman natin hindi ganun eh. Di ba? Kasi iyon mismo yung sinabi ng Panginoong Yesus doon sa may Matthew chapter 15 verse 8. These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. So madaling sabihin kasi na mahal mo ang Panginoon eh. Pero ang tanong doon, papaano mo ipinapamalas yung pag-ibig mo sa Panginoon? In what manner? What is your solid basis that you truly love God? So, baka ang akalain natin, mga kapatid, na tayo ang nagde-define ng love. Kung paano natin mamahalin ng Panginoon, yan po yung mga common mistakes sa maraming Kristiyano. Mga kapatid, hindi po tayo nagde-define ng love. Si God ang nagde-define ng love. Okay? So tatandaan natin, malaki ang problema natin pagdating sa definition natin sa love. Kaya nga, mahalaga tong ating pag-aaral. Kasi crucial ito, kasi ito yung greatest commandment at ito yung calling natin. To love God with all our heart, with all our soul, and with all our might. So ngayon, kaya nga very important yung tanong na ito eh. Yes, but how? Di ba? Naniniwala ka na ito yung law ni Christ? Yes. Pero ang kasunod na tanong doon, but how? Paano mo gagawin yon? Paano mo ibigin ng Diyos? By your all means, by your own understanding? Ay mga kapatid, medyo mamaya magda-dive in tayo dyan sa mga part na yan. In what specific manner do you express your love to God? As a basic principle, mga kapatid, tatandaan po natin, love is not just a mere affection. Kahit nasa human realm, ang pag-ibig ay hindi lamang affection, hindi lang doon. Kasi, mga kapatid, pag iyon lang ang tanging definition nyo ng love, baka akalain ninyo pag kumakanta kayo sa church every Sunday na expressing nyo yung love nyo sa Panginoon, ay akala nyo yun na nga yung love na yon. Ay, nagkakamali po kay kapatid. Tatandaan ninyo, love must be expressed through actions. Hindi lamang affections. Kasi love that is not expressed by actions is not love at all. Tatandaan niyo po yan.
Kaya po dual po yan, ano? Parang side by side na coin po yan. Meron kang affection, that's good, that's one thing, pero do not neglect yung pinaka-ultimate, yung ima-manifest mo yung love na yon. Okay? Kasi ganyan-ganyan exactly yung ginawa ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos sa atin na mahal niya tayo, ay talaga namang ginawa niya yon. Dinemonstrate niya yung love. Hindi po ba? Ganyan, actually, yan yung problema kahit na sa human realm, no? Marami mga tao nagsasabing love niya yung nanay niya, pero sagot siya sa nanay niya. Di ba? Sasabihin niya sa asawa niya, ay mahal kita, pero nag-cheat ka naman. So, ang tanong doon, yes, tama, no? That's good. But how? Paano mo gagawin? Okay. So, importante yan, mga kapatid. Kita nyo, no, yung example mismo na binigay ng Diyos sa atin. Sabi rito, papaano ba ipinadama ng Diyos yung pagmamahal? By mere words lang ba? By lip service lang? Hindi. Tignan nyo po yung verse nito sa Deuteronomy 7 verse 8. But because the Lord loved you and kept the oath which He swore to your forefathers, the Lord brought you out. So, isinakatuparan ng Diyos dahil nga mahal niya ang Israel at siya ay nangako na ililigtas niya sila. Talagang ginawa niya yon in due time. Nakita niyo naman yung Book of Exodus. Yan po ay record kung papaano niredeem ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. The Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, of King of Egypt. Pharaoh, the King of Egypt. So merong demonstration. It's not a mere affection. Tatandaan nyo po yan. Yan po yung basic principle ng love. Then, dinugtungan pa to sa New Testament, sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Oh, wow, bigat ano? So, ganyan ang manifestation ng Diyos. Hindi tayo yung naghanap sa Panginoon. Actually, noong mga panahon ngayon, nagpapakaligaw-ligaw talaga tayo. We are in rebellion. Pero anong ginawa ng Panginoon? Nung time na weak tayo, nung time na nagpapakalublob tayo sa putik ng kasalanan, pinakita ng Diyos na paano niya tayo minahal. Okay? So, may demonstration. Importante po yan, no, sa definition ng love. And then, yung papaano in-express ng Diyos yung kanyang pag-ibig, yun din yung pattern natin. Papaano ibigin ng Panginoon. Ide-demonstrate mo rin yun. Hindi lang yung sasabihin mo, Lord, I love you. Kaya nga sabi nga ng Panginoon Jesus kanina, no? These people honors me with their lips, but their heart is far away from me. Amen? Kaya nga kung inaakala ninyo na tuwing Sunday, pag umaawit kayo, you express your love sa Panginoon, ay sufficient na yon. No. That is one thing. Pero it must be expressed through the pattern that God has showed us. So sabi rito sa may 1 John chapter 4 verse 9, by this we love God. By this the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. O yan, ano? Minanifest ng Panginoon, pinakita niya, dinemonstrate niya kung papaano. Sinugo niya yung kanyang kaisa-isang anak na nag-share ng ating humanity, nag-share ng ating shame upang tayo ay ma-restore pabalik sa Panginoon, upang tayo magkaroon ng buhay at makalakad tayo sa pamamagitan niya. Okay, dinemonstrate ni Christ kung paano tayo manunumbalik sa Panginoon. Isipin mo yung grabe po yung ginawa ng Panginoong Jesus nito, no? Kanina yung napanood nyo kayo ng yung Tetelestai, no? It is finished. So maganda po yun. At marami pa tayong panonood din na ganon. So in verse 10, in this is love. In this is love that not that we love God, but that He loved us and He sent His Son to be the propitiation for our sins. So nakita nyo, no? Hindi tayo yung naunang umibig sa Diyos. Actually, hindi nga natin mahal ang Diyos eh. Yan po yung katotohanan. Ang Diyos ang nagmahal sa atin, dinemonstrate niya paano niya tayo minahal. At iyon yung pattern na ibinigay ng Panginoon para matutunan din natin siyang mahalin.
So kaya nga isa sa mga important element ng love ay yung sacrifice. You have to demonstrate it. Kasi parang yung bata, kunyari sinabi mo sa may bata, ano ka, dapat ikaw ganto ka, dapat gantong gagawin mo. You have to demonstrate it sa kanya kasi minsan ang bata na immune na sa kasi sermon, hindi niya alam. Yung sinasabi mo, hindi niya naiintindihan yun exactly. You have to demonstrate it. Okay? So, importante yung demonstration. Kasi yun yung manner na ginawa ng Diyos sa atin. So, sabi sa may verse 11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So, that's the pattern. So, paano mamahal yung kapwa mo? Kung paano minatay ng Panginoon, dinemonstrate niya eh. So, de-demonstrate din natin. So, yan po yung tinatawag na principle of reciprocity. So merong ire-reflect mo rin, merong ripple effect. Yung lahat ng ginawa ng Diyos was designed para i-manifest mo rin sa iyong kapwa. So ito, sa verse 1 John 3:16, we know love by this. So malalaman mo lang yung totoong pag-ibig through this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. So nakita nyo, Iyan, ganyan ang pag-ibig kasi ganyan exactly yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Dinemonstrate niya, namatay siya. Nung panahon na mahina pa tayo, nung panahon nagtatampisaw pa sa kasalanan. So with all patience, with all love, with all understanding, kinukuman tayo ng Diyos na ganun din ang gagawin natin sa mundong ito upang ang mundong ito ay ma-restore din pabalik sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga hindi tayo ang pwedeng mag-define ng love. Si God ang nag-define ng love. Kaya nga sabi niya rito, we know love by this. Malalaman mo lang yung totoong definition ng love sa pamamagitan nito. Ang basis ng love, mga kapatid, be careful ha, hindi ikaw ang magde-define ng love kasi tayo, by nature, hindi natin mahal ang Diyos. Sinabi yan sa may verse kanina. Si God ang gumawa ng lahat para matutunan din nating umibig sa ating kapwa. Dinemonstrate mismo ng Panginoon yan. Okay? So He required us to do the same sa ating mga kapwa Kristiyano. Ang ulitin ko, love is not just a mere expression of words, but through actions. Okay? Ang pag-ibig na words lang, pero hindi ito na-translate sa action, is not love at all. Kaya nga, naisulat yung sa may James, chapter 2, siguro, ito, i-recall nyo lang siguro, Kung babalikan nyo yung James chapter 2, verse 14 to 17, sabi nga nun, anong mabuting bagay ang may dudulot sa iyo, kapatid, kung sasabihin mo ay pananampalataya ka, pero wala naman tong kaakibat na gawa? Anong may dudulot na kabutihan yan para sa iyo? And then sinabi niya sa may verse 15, kunyari, suppose, meron kang brother o sister na walang masuot, walang makain, and then ikaw napadaan ka doon, nag-express ka naman ng iyong sympathy, ng iyong awa, sabi mo, sige, go. I wish you well, keep warm and well fed. But does nothing about his physical needs. Anong kabutihan na may dudulot nun? So nakita nyo, it must be accompanied with actions para maging ganap siya. Yung pag-ibig na ine-express natin kay God must be put into action. We have to show it by actions. We have to manifest it para maging ganap siyang pag-ibig. Ganon ang pag-ibig na itinuro ng Diyos sa atin. It is just not a mere lip service. Okay? So, and then, ito, so may 1 John chapter 1, verses 5 to 7. This is very interesting. So, nagbigay ang Panginoon ng another example. This is the message we have heard from Him and proclaimed to you, that God is light and in Him there is no darkness at all. Then in verse 6, ito na po. If we say, kung sinasabi mo, kasi may ganyan tayong mga palagay Minsan, we are trying to impress people around us that we are Christians, that we have a close relationship with God,
Pero mismo si God, no, pinakita niya, inexpose niya yung hypocrisy. If we say that we have fellowship with Him and while we walk in darkness, anong sabi ng Panginoon? We lie. Sinungaling ka lang. 'Di ba? Kasi magkataliwas yung confession mo kay God at saka yung lakad mo in contrast. So dapat meron siyang reciprocity, no? Kung sinasabi mong nasa Panginoon ka, ang Diyos natin nasa liwanag, tayo din lalakad din tayo sa liwanag. So hindi dapat on the other way around. So we lie and we do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, ayan, no? Ang ganda ng compatibility. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from our sins. So doon lang, pag lumakad tayo sa truth, no? Sa truth ng ating confession sa Kanya, so doon lang nagkakaroon ng effect yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? We cannot deceive God. God is not mocked, sabi sa Galatians. Amen? So lahat ng ating expression, ng ating faith and love kay God must be communicated through actions na tinatawag nating obedience. Amen pa ba? So, eto po, kita nyo kung paano dinidefine ng Diyos ang love, Kaya uulitin ko kapatid, hindi tayo ang nagde-define ng love. Kasi yung ating knowledge about love is distorted, tainted by sin. Kahit na tayo mga Kristiyano, we are not the standard. The standard of loving God will remain the same. Ito pinakita po sa may verse na ito. By this we know that we love the children of God when we love God and observe His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. So you cannot remove yung commandment sa pag-express mo ng pag-ibig sa Panginoon. Ipinapakita mo ang pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-keep mo ng commandment. Ano yung commandment ng Panginoon? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And you shall love your neighbor as yourself. Ngayon, kung hindi mo alam yung details na yon, magbabalik ka uli doon sa Old Testament. Kasi dinefine doon, is in-specify doon kung paano yung pag-ibig sa kapwa. At kung paano mo ibigin ng Panginoon, mamaya pupunta po tayo dyan. So, hindi po tayo ang gumagawa, Babalikan mo. You have to read the commandments of God. Paano ba yung acceptable na pag-ibig sa Panginoon at ano yung nararapat na pag-ibig mo sa kapwa mo? Si God ang nag-define yan. And it was specifically defined in His commandments. Kaya nga, marami mga Kristiyano ang lito pagdating dyan sa area na yan, sasabihin nila na, yes, law of Christ na lang tayo ngayon. We shall love the Lord your God with all your heart. Yes, ang tanong ko, but how? Paano mo gagawin yon? Hindi ikaw ang magde-define. It is the Bible. It is the commandments of the Lord. And the commandments of the Lord is very definite. For example, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Paano mo mamahalin ng kapwa mo? Sa Old Testament, very specific Kunyari, nakita mo yung kaaway mo. Kaaway mo, yung asno niya, naligaw. O yung kamelyo niya, naligaw. O kaya may burden, bumagsak, hindi makabangon. Anong gagawin mo? Kaaway mo yon. So anong sabi ng Bible? Pinakita na doon how to love the enemy. Tulungan mo yung asno ng kaaway mo. Itayo mo, ibangon mo, i-guide mo, papunta doon sa may bahay ng kaaway mo. Kita mo yan Doon pa lang sa Old Testament, nandoon na yan For example, ikaw daw ay naghukay ng balon. Dapat pag hindi mo natapos 'yon, may hukay na, kailangan lagyan mo para bang cover. Kasi pag may nahulog doon, kasalanan mo, sabi ng commandment ng Diyos. Pananagutan mo 'yun, pag namatay 'yung pananagutan mo 'yun, babayaran mo 'yun, yung buhay niya. So nakita nyo, ganyan ka-specific ang Bible. Di ba? Nandoon na yung mga commands na yon. So, yun po yung mga halimbawa lang. At one day, magda-dive in tayo into details sa mga bagay na yon.
So God clearly defines the context of love. It does not come from man, but from God. Siya rin ang nakakaalam yung tamang manifestation ng love. Okay? Tayo, ang love natin, tatandaan ninyo, ang love natin is tainted by sin. Magpahanggang ngayon. 'Di ba? For example, ikaw, love mo yung kapwa mo, pero pag yung nag-negative na yan sa'yo, iba na. May limitations tayo pero ang commandment ng Panginoon, mamahalin mo siya kahit nakaaway mo pa siya. Pray for those who persecute you. Bless those who curse you. Oh, mabigat yun That you may become children of God. Ganyan tayo kinukomand ng Panginoon para turuan tayo na umibig sa ating kapwa. Kasi iba yung ating manner ng pag-ibig. So, ang magde-define talaga ng pag-ibig ay ang Diyos. Okay? So, many Christians na, kaya nga ito, very important ito. Uulitin ko mga kapatid, we are called to love God. That is our calling. That is our ultimate duty sa Diyos. Hindi po yan secondary. At dyan sa pag-ibig mo sa Diyos, dyan nag-spring ang lahat ng bagay na ginagawa mo sa church ngayon. Kung bakit ka sumasamba, bakit mo ginagawa ito, bakit ka nagbibigay ng ikapo, bakit ka nagsiserve sa Kanya, bakit ganto, so on and so forth. Doon sa love na yon, doon, yun yung pinaka-springboard ng lahat. Okay? So, He created us for that very purpose. So, niredeem niya tayo, nirestore niya tayo para balikan natin yung part na yan. Kaya nga yun yung greatest commandment, Makikita nyo doon yung ang centrality na doon si God na hindi na ikaw. Mamahalin mo ang Diyos ng buong puso. All. Hindi 90%, di 80%. All. Mamaya, magpupunta pa tayo dyan, Maraming mga technicalities po dyan. Okay? Para lang maitama yung ating mga pananaw sa salita ng Panginoon. Ngayon, bakit importante yung love? Kasi, di ba, ito po yung topic natin nung last 2 weeks, nung ating topic. Nung inumpisahan natin yung papaano ibigin ng iyong kapwa. This is just a review. Okay? Nung tayo ay ginawa ng Diyos, hindi lang basta ginawa lang tayong tao, hindi lang po basta binigyan ka ng mga skills, ng power, ng ability, hindi lang po ganun yan, Ang tao, talagang built-in sa kanyang being yung relationships. Okay? Kaya nga love paano ma-express yung love kung walang relationships? Okay? So ngayon, ang relationship, iyan yung pinaka-blessing ng Diyos sa tao. Ang unang-unang relationship na in-establish ng Diyos sa atin ay yung relationship natin sa Kanya. Pangalawa, yung relationship natin sa ating sarili. And then pangatlo, yung relationship natin sa ating fellow men. And then finally, sa buong creation. So dyan umiikot ang buhay ng tao. Iyan yung mga major spheres ng relationship. Ngayon, very interesting kasi, yung relationships na yan ay guarded yan ng law ng Panginoon. Ang law ng Panginoon, lahat ng law ng Diyos ay naka-aim para ma-preserve yung relationships na yan. Okay? Kaya nga, even yung Ten Commandments, ibinigay ang Ten Commandments, not only to preserve, but also to restore yung mga broken relationships. Kasi buhat nung tayo'y bumagsak sa kasalanan, na-fracture yung lahat ng relationships na yan. Ang unang-unang na-fracture ay yung relationship natin sa Diyos. At dahil nagkaroon na ng rift, yung relationship ng Diyos sa tao, ang tendency niya magpakalayo-layo sa Diyos. Magtago sa Diyos. Ayan ang effect ng sin. At ang tao, na-disturb na siya from within. Yung conscience niya, nag-go against na sa kanya. Yung kanyang isip, nag-go against na sa kanyang actions. So, meron ng battle within. Kaya nga ang tao, dumating sa kanya sa yung mga curses ng sin tulad ng anxiety, depression, hanggang dumating sa may point ng insanity. So, yan ay war within inner man ng tao. Okay? Kasi at war na siya sa Diyos, so at war na siya sa kanyang sarili. So, ang taong at war sa kanyang sarili, sa tingin mo, sa sarili mo nga at war ka na, paano pa sa iyong kapwa? So, dyan nag-start yung rift sa mga
sa mga kapwa. At kitang-kita natin yung kay Cain. Kitang-kita natin yung mga yung sinasabi ko sa inyo sa buhay ni Cain. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, you have, sin is crouching in your heart and you have to overcome it, sabi ng Panginoon. Okay, and then finally, yung relationship sa creation na fractured din. Kaya ang tao naging brutal siya sa kalikasan, sa mga hayop. Okay, so ang goal ng salvation ay i-restore. Yang ano na yan. Napansin nyo, kaya nga yan yung tinuro ulit ng Panginoong Yesus eh. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. At kapag yan ay na-restore ka na sa Panginoon, no? Kasi yan yung pinaka-epitome ng lahat ng relationship. Yung connection mo sa Diyos, yung relationship mo sa Diyos. And then, magkakaroon ka ng peace sa loob mo. Isa sa biyaya ng Panginoon ay yung kapayapaan at kagalakan. Ibig sabihin, magkakaroon ng inner healing sa buhay ng tao. At magkakaroon din ng healing sa kanyang kapwa-tao pag na-restore yung relationship sa Diyos. At iyan ay chain reaction hanggang sa creation. Kaya nga mga kapatid, no, ang relationship is a magnificent blessing ng Diyos. Yung kasalanan lang ang nagpapangit sa relationships eh. Amen po ba? Na-pervert ng sin ang relationships. Amen. So ngayon, sa restoration, kaya nga mga kapatid, ang faith is all about relationship. Life is all about relationships. You cannot separate it. Kasi yung command na love, speak about relationship. Okay? Kaya nga, the kingdom of God, sabi sa Romans, dinefine ni Apostle Paul, the kingdom of God does not consist of food and drinking. Mga kapatid, yung maganda naman yung may banding-banding kayo sa church. Maganda naman yun, nagkakainan kayo, nagsasayawang kayo, pero hindi yan ang pinaka deepest meaning ng church. The kingdom of heaven is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Importante yung mga yan. Pag-uusapan po natin yan one day. Yan yung pinaka-heart, pinaka-soul ng kingdom of God. Yan dapat yung nagmamanifest within the church. Secondary lang yung mga kainan, yung mga sayawan, yung kasiyahan. Secondary lang po lahat ng iyon. So dapat nararanasan ng lahat na sa loob ng iglesia yung katotohanan ng iyon. Unang-una yung righteousness. What is righteousness? Sa Hebrew word is tzedakah. Ang tzedakah po is, it has something about relationships. Yung meaning, the very meaning of tzedakah, ang ibig sabihin po nun ay righteousness, justice. Okay? Kasi ang justice, ito po yung mag-guard doon sa righteousness. Iisang mga words po yan, ano? Yung relationship, yung righteousness, at yung justice, isang word po yan. No? The way we practice yung righteousness o yung tzedakah is seen as fulfilling a moral and ethical obligation, a way of demonstrating justice and righteousness in one's relationship with others. The way you manifest yung relationship mo sa yung kapwa ng tama, that is righteousness. That is a relationship. That is justice. Amen. So, maaaring nalilito pa kayo ngayon sa mga bagay na yan, pero magiging familiar din kayo kasi matatalakay natin over and over again sa mga Bible studies natin. Okay. Uulitin ko ulit mga kapatid, ang righteousness is the basic atmosphere of the kingdom of God. It must be the basic atmosphere within the church. At ang righteousness o yung tzedakah, ang aim niyan ay tamang relationships sa Diyos, sa kapwa, sa iyong sarili, at sa buong creation. Okay? It's about relationships. Kapag ikaw, tama ang pag-ugnayan mo sa iyong kapwa, dahil ito yung inuutos ng Panginoon, ang tawag dyan, righteousness. Okay? So, kapag ikaw binayolate mo yung righteousness, yung tamang pakipag-ugnayan sa iyong kapwa, so yung justice ang darating sa iyo. Kasi ang justice, ang aim niyan ay i-restore ka sa righteousness. Kaya hindi mo po pwedeng i-separate yung righteousness sa justice. Okay.
So, para wag kayong malito, iiwan po muna natin yan. No? Sa ibang discussions po natin tatalakayin yan. So, in other words, mga kapatid, ang relationship is a blessing. It is not a curse. Ngayon kasi tignan mo, no, as a result of sin, ano nangyari? Naging curse yung relationship sa mag-asawa. Minsan may mga mag-asawa na nakakalungkot, nagtatabi na lang sila sa gabi. Magkasundo na lang sila pag magsisiping sila. Pero the whole day, magkaaway sila. Broken relationships. Yung mga magulang sa mga anak, yung mga anak sa mga kapwa-kapatid. Husband and wife. Nakakalungkot. Broken ang mga relationships. Naging curse, instead of blessing. Alam nyo mga kapatid, ang gospel, ang aim ng gospel, ang aim kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao is to demonstrate to us what is love. Papaano tayo makakabalik sa ating pagiging tao? Kasi nakalimutan na natin yan sa dami ng ating mga kasalanan. That is the gospel. To restore us to God. To restore us to love. At iyan ang pinaka-heart ng lahat ng commandments. Kaya litong-lito yung iba mga Kristiyano na pinaghihiwalay nila yung law ng Old Testament tsaka law ng New Testament Hindi, wala nang law, tapos na yung law. Kapatid, nagkakamali ka pag ganung idea mo. Ang lahat ng law, ang aim niyan is love. Gusto nyo bang pag isa-isahin pa natin yung 630 na law sa Old Testament? Makikita nyo, love lang ibig sabihin nun. Okay? So nagkakamali ka kapatid kung yun ang idea mo ng law. Kasi kinot lang yan exactly ng Panginoon sa Shema. Yun pa rin ang nag-exist. Kasi iyon yung pinaka-heart ng kalooban ng Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, bakit mahalaga ang relationship sa atin? Kasi ang tao, kaya yan ginawa ng Diyos, ay reflection yan ng Diyos natin. Amen? Tayo yung reflection ng Diyos, kaya nga created tayo sa image niya Ang Diyos kasi natin, hindi a single person. Ang Diyos natin, yung one God natin, yung one Lord natin, is three distinct person. At andoon yung perfect harmony sa kanila. Yung love and joy na nararanasan nila yon. Yung beauty ng relationships within the triune God. Yung splendor ng joy and peace. Kaya tayo nilikha ng Diyos para maranasan din natin yun. Kaya relationship yung pinaka-vital. Amen? Importante yun mga kapatid sa atin. Alam kong nahihirapan pa kayong i-digest yung mga sinasabi ko, pero darating ang time, mauunawaan nyo rin yan mga kapatid. Ang Holy Spirit ang tutulong sa inyo para maunawaan ninyo yung mystery ng ating pananampalataya. Okay, so balikan po natin yung idea na to. Relationship should be a blessing and not a curse. Ang goal ng gospel ay restoration ng lahat ng relationships. Amen? Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not murder. Diba? Thou shalt not covet. Lahat ng iyan ay preservation ng relationships. To guard yung marriage, thou shalt not commit adultery. Para mag-guard yung relationship mo sa iyong kapwa, thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not covet. Lahat ng iyan kapatid, ang pinaka-bottom line, ang common denominator ng lahat ng law is preservation, restoration, and prolongation of God-given relationships. Amen. Tatandaan ninyo mga kapatid, we have to see relationships as a blessings from above. Okay? Dapat na-enjoy natin yan. Kaya nga sa restoration, yung mag-asawa, umaayos yung kailang pagsasama habang tumatagal sila sa Panginoon. Yung relationship ng magulang sa mga anak, nare-restore yan habang tumatagal. Amen po ba? Hindi yung ang tagal-tagal mo sa Panginoon, 10 years ka na, 20 years ka na, kaaway mo asawa mo, kaaway mo mga anak mo, kaaway mo biyenan mo, kaaway mo ganito. Ay kapatid, that is hypocrisy. In the first place, hindi mo naintindihan kung ano yung point ng life. What is the point of the gospel? Amen po ba mga kapatid? So nakita ninyo, very important yung ating pinag-uusapan kasi ito
ay ito ay greatest commandment. Actually, part 1 pa lang itong ating pinag-uusapan. Sa part 2 nito, sa next week, magda-dive in tayo into details kung paano exactly how we manifest yung love sa Panginoon. Kasi si God mismo, dinefine niya yun eh. So hindi po yan isang abstract idea, yung loving God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Hindi po siya yung parabang abstract, yung parabang nakalutang sa ere na papaano, hindi po ganun yon. Kaya importante yung tanong na, yes, but how? Huwag niyo pong kakalimutan yan. Okay? Kung si God ang nag-command niyan, si God din ang magtuturo kung papaano. Okay? All we have to do is read His commandments. Okay? So, tignan po ninyo yung prophecy ano. Ito pong Malakay, ito po yung the last book of the Old Testament. So kung babasahin niyo yung buong yung kwento ng buong Old Testament, ganito ginawa ng Diyos sa Genesis, nakita mo paano ginawa ng Diyos ang tao at paano siya bumagsak, kung paano kumalat yung kasalanan. Kung paano ginudge ni God ang unang mundo nung panahon ni Noah. And then tinawag niya si Abraham at kay Abraham ay lumitaw si Moses sa aklat na ng Exodus. Nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos kung paano pinalaya ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin ng Ehipto. So lahat ng kwento ng Old Testament is about kung paano tayo hahanguin, no? Kung paano tayo hahanguin doon sa yung pagkakabagsak natin sa kasalanan, para maibalik tayo, mai-restore tayo doon sa pinaka-heart ng kalooban ng Diyos. Ano yon? Yung matutunan mo muling ibigin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong at ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Ibabalik at ibabalik pa rin tayo ng Diyos doon. Iyon yung pinaka-heart ng Panginoon from Old to New Testament. Tignan niyo po itong Malakay na to. Ito po yung pinaka-last, no? Pinaka-last na verse ng Malakay. Sinabi niya rito, ni-remind niya uli ang mga anak ng Diyos, remember the law of my servant Moses and the decrees and the laws that I gave him at Mount Horeb for Israel. Alam niyo ba mga kapatid, no? Very interesting, kasi itong 10 Commandments binigay yan sa Exodus 20. Okay? Kasi ito sinasabi rito remember the law of my servant Moses, yung mga decrees and laws na binigay ko sa kanya. Hindi yan law ni Moses, law yan ng Diyos. Yung law ng Diyos is the same pa rin hanggang law ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos, kaya nga hindi nagbabago rin ang law niya. Kung ang tingin mo kapatid, nagbabago ang law ng Panginoon, ay nagkakamali ka. That is very crucial sa interpretation ng law. Okay? So, binabalik tayo doon bago dumating yung New Testament, nasa last chapter na tayo, nasa last book na tayo, nasa last verse na tayo ng Old Testament. Malakay 4 verses 4 to 6. Ito yung babala. Ito yung tagubilin. Unang-una, alalahanin ninyo. Balikan nyo muli yung law. Kasi na-miss ninyo yung law. Hindi ninyo naintindihan yung pinaka-heart ng law, yung pinaka-intent ng law, nakalimutan ninyo, hindi nyo, na-miss nyo entirely. Kaya marami mga Kristiyano, they hated the law. Mga nag-aral sa mga Bible school, hindi, tapos na ang law, wala nang law ngayon. Kapatid, ano ka ba? Ibig mo sabihin, tapos na yung you honor thy father and thy mother? Sa 10 Commandments yun nakita nyo yung folly na yon? That is carelessness pag sinabi mo yan. Kaya ganyan ang statement mo kasi hindi mo inaintindihan in the first place kung ano ang intent ng law ng Panginoon. Ang intent ng law ng Panginoon ay i-restore, i-preserve ang lahat ng relationships. At hindi yan maaaring kumupas. At iyan yung nakasulat sa 10 Commandments na babalikan natin mamaya. So, ang unang tagubilin, alalahanin nyo, balikan nyo yung law ni Moses na binigay ko sa kanya. And in verse 5, see, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. So okay, so very nakakatakot ito kasi bago daw dumating yung judgment day. Bago dumating yung judgment day, isisend niya muna si prophet Elijah. Sino yan? Si Jesus Christ.
Okay? Yung ministry ni John the Baptist na forerunner at saka trabaho ni Jesus Christ, yan po ay nasa in one ministry ni Prophet Elijah. Kaya nga tawag kay John the Baptist, forerunner. Okay? Ano ang magiging trabaho nila? Especially ng ating Panginoong Yesus, bago dumating yung Judgment Day. He will turn the hearts of the father to their children, and the hearts of the children to their fathers. Panunumbalikin, ibig sabihin, magkakaroon ng restoration, ng ano? Ng relationship sa loob ng tahanan, sa loob ng church, sa loob ng society, sa loob ng buong mundo. I-restore. Yan yung pinaka-point ng gospel. Kaya nga ako'y duda ako sa mga churches na lagi na lang division, lagi na lang may kaaway, lagi na lang ay nako kapatid, you entirely miss the point of the gospel. Kung bakit merong faith, kung bakit merong church, kung bakit merong law, kung bakit tayo niredeem ng Panginoon, you entirely miss. Kung ang relationship within the church ay puro pa rin division, you entirely miss. Kasi ito yung sinasabi ng Panginoon, ito yung babala ng Panginoon. Bago dumating yung dreadful day ng judgment ng Panginoon, panunumbalikin muna ng Panginoong Yesus at ng banal na Espiritu ang lahat ng broken relationships. Wife to husband, parents to their children, fellow brothers in Christ, within the society, at ang law ng Panginoon na mag-govern dyan. Okay? Or else, ang babala ng Panginoon, I will come and strike the land with a curse. Nakakatakot. Amen po ba? So ngayon, kaya kapatid, mag-isip-isip ka kung ikaw meron kang negative idea about sa law, sa Old Testament, you entirely miss the point. Tignan nyo, ito po yung Ten Commandments sa Old Testament. Pag-aralan ninyo, nahahati yan sa dalawa eh. Yung una, relationship mo sa Diyos. The other half is relationship with man. Lahat ng iyan, ang aim niyan is how to love God and how to love your fellow men. Napansin mo ba yun? Isa-isa niyan. Actually, sa sunod na session natin, no, next week, medyo magdadive tayo sa mga details na yan. Pero hindi natin kayang exhaust yan kasi napakalawak na topic po niyan. Okay? Tatandaan ninyo, ang commandments ng Panginoon ay foundation ng social relationships. Ano nga uli yung relationships? Righteousness. Yung tamang pakipaghalubilo sa iyong kapwa, that is righteousness. Kaya nga ang law, dyan mo lang makikita what is righteousness. Because the law speaks about relationships. Amen? Ang goal ng law na to ay para maitama mo ang iyong kaugnayan sa Diyos at sa iyong kapwa. Sa paraan na dinefine ng Diyos, hindi ikaw ang magde-define. Okay? At dyan lang masasabi mong, kung ang mga Kristiyano na nag-observe ng law ng Panginoon, diyan mo lang masasabi na strong ang society, strong ang church, strong ang family, if they love the commandments of the Lord. Okay? So this is very important. So hindi po tayo magda-dive in dyan ngayon sa next Sunday. So balikan muna natin yung Shema Israel. So nakita niyo yung highlight ko, with all your heart. So ayan, tatalakayin natin yan next week, ano? Ano ba yung heart? Bakit in-specify ni God, no? Mamahalin mo siya ng iyong buong puso. Ayan, medyo crucial yan, ano? And with all your soul. Ano ba yung soul of man? And with all your might. Paano yon? Paano mo ibigin ang Diyos ng buong mong lakas? Doon sa may Matthew 22, sa may greatest commandment na dinefine ng Panginoong Yesus, galing po siya rito sa Shema eh. Pero doon yung might, pinalitan ng Panginoong Yesus ng mind.
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, tatalakayin po natin yung apat na yan, no? Heart, soul, mind, and might. Bakit siya crucial? Kasi iyan yung mga specific area na tinuro ng Panginoon kung paano imamanifest yung pag-ibig mo sa Kanya. Hindi lang po yan love service na kumanta ka lang, oh, I love you, ganun. Hindi lang po ganun yan. There are specified parts or aspect ng ating being where love is being manifested. And then finally sinabi niya, and these words which I am commanding you today shall be on your heart. Amen? So ibig sabihin, iyan dapat ang sentro ng iyong pananampalataya. Diyan dapat umiikot ang iyong buhay, ng iyong pamilya, ng lahat ng iyong hopes and dreams. Dapat diyan umiikot. Kasi vital yan eh. Kaya nga Shema yan eh. Yan yung calling natin. At yung commandment na yan must not remain only on lips. Hindi lamang yan puro affection lang. It must be expressed. Kaya lang ang problema natin mga kapatid, ano? Huwag niyo mamaliitin ito. Hindi po ganyang kadali. Hindi ganun kadaling ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas, at buong kaisipan. Kasi tayo, sinful tayo. Tatandaan niyo po yan. Lahat ng faculties ng ating buhay, yung heart natin, yung soul natin, yung mind natin, yung strength natin, ay infected by sin. Kaya kung inaakala mong madali lang gawin yan, nagkakamali ka kapatid. Kinakailangan pa tayong ma-regenerate para mag-start tayong gawin ang mga bagay na to. Kinakailangan pa tayong tulungan ng Diyos. Kinakailangan pa tayong i-convert ng Diyos para lamang maisakatuparan natin itong commandment ng Diyos. So nakita niyo kapatid, ano? Kasi tayo, sinful tayo, sinful being tayo. Yung ating katawan ay talagang nakatatak na rito ang kasalanan. Very prone ito sa sin. O, testing na lang ito mga kapatid. Kunyari ikaw, mga Kristiyano hanggang ngayon natitempa rin sa pera eh. Natitempa rin sa power. Natitempa rin sa na manood ng X-rated. Lalo na pag nag-isa na siya, grabe ang temptation. Kapatid, without the Holy Spirit, without the conversion of the Holy Spirit ng ating puso, ng ating being, unless the Holy Spirit regenerate your heart, your soul, your mind, and your strength, your whole being, you cannot keep the commandments of the Lord. Kaya huwag niyo akalaing madali lang yan. It requires regeneration. Kaya nga sinabi yan sa Ezekiel 36 na madalas nating pag-usapan sa may Bible study nito, sabi ng Panginoon, ito po yung promise na regeneration sa Old Testament, ganito ang gagawin ng Panginoon sa atin para tayo makalakad sa Kanyang, para natin ma-obey ito, sabi ng Panginoon. Listen, Ezekiel 36 verses 25 to 27. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. No? Yan po yung regeneration. Lilinisin ka ng Panginoon. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Verse 26. Moreover, I will give you a new heart and a new spirit within you. Kasi yung puso ng tao, yung natural puso ng tao, is bato. Sinabi rin dito may verse eh. And I will remove the heart of stone from your flesh, and I will give you a heart of flesh. Oh, nakita nyo? So, paano mo ngayon may ibig ang kapwa mo? Paano mo ngayon may ibig ang Diyos ng buong puso? Pusong bato nga eh. So, kinakailangan pang tayong operahan. Kinakailangan ang Holy Spirit i-regenerate yung heart na yan para lamang matutong tumibok yan. Kasi bato nga yan eh. Ganyan, hindi po ako nagsasabi yan kapatid ha. It was written on the words of God. Okay? Pinapakita lang ng word of God yung reality. Kasi tayo, blinded tayo sa reality ng ating sinfulness natin. And then, finally, in verse 27, I will put my spirit within you. Saan nyo? Siyempre sa kaluluwa mo yon. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statute. Tuturuan niya ang kaluluwa na yan. Na huwag maging stubborn. Kung hindi, ibigin ng Panginoon, lumakad sa daan ng Panginoon, and be careful to observe all my ordinances. O, yan.
Makakalakad ka lang sa daan ng Panginoon. Ma-obey mo lang ito, no? Yung inaakala mong simple, ma-obey mo lamang ito pag ang Holy Spirit ay nag-intervene na sa buhay mo. Amen. So, doon na mag-start. Kasi nandun na nag-start na yung buhay eh. So, mag-start na tayong lumago. Habang tayo tumatagal sa Panginoon, dapat lumalago tayo sa larangan ng pag-ibig. Amen? At ito pong ating pinag-usapan ay clearly pinakita po yan sa may Jeremiah. Sabi ng Jeremiah 17, "The heart is deceitful above all things and beyond cure." That's the heart of man. It is deceitful. So therefore you cannot, yung heart mo daw ay corrupted, and therefore kung iyan ay corrupted at walang lunas yung kanyang corruption, therefore it cannot be your guide. Di ba may kasabihan nga eh, follow your heart, sabi ng mundo. Kung mo niya narinig sa mga sa mundo, follow your heart. Sa mga kanta, marinig niya, sa mga slogans, makikita mo yan anywhere. Sa Facebook, sa internet, makikita niyo yan. Follow your heart. No. You cannot follow your heart. You cannot trust your heart. Your heart cannot be your guide. Kasi ang heart mo is beyond cure. Bato yan eh. Amen? It needs a regeneration. Kinakailangan pa yan na baguhin ng Panginoon, i-reshape ng Panginoon. Kaya nga, di ba sabi kayo na doon sa Ezekiel 36 na, "I will remove the heart of stone and I will give you a heart of flesh." Dito naman ang ganda, no, sa sa Deuteronomy. Ang sabi ng Panginoon sa chapter 30 verse 6, "Moreover, the Lord your God will circumcise your heart. He will circumcise the foreskin of your heart," para yung pagtutuli sa ari ng lalaki as a sign of the covenant ng Old Testament. No? Ito, yung puso mismo ang isi-circumcise ng Diyos para matuto siyang umibig sa Panginoon. Okay? And hindi lamang yung puso mo, pati yung descendants mo, yung puso ng iyong descendants, isi-circumcise ng Diyos to love the Lord your God with all your heart and with all your soul so that you may live. Wow! Kaya kung inaakala mo, kapatid, you can rely on yourself to love God by your own means, nagkakamali ka. Kasi ang puso ng tao, tainted by sin yan. Magpahanggang ngayon nga, kaya nga mga Kristiyano, sila mismo nagsasabong-sabong kasi nga, hindi pa talaga nila lubusang naunawaan. Nasa process pa rin tayo ng learning. At ang Holy Spirit ay napakatyaga sa atin, pinakatyagaan tayong turuan. Amen? Kinakailangan, uulitin ko mga kapatid, kinakailangang ma-circumcise ang puso natin para matutulan natin umibigin ng Panginoon so that we can keep His commandments. Sa Ezekiel 36 kanina, sinabi, that they may walk according to my statutes. Magagawa mo lang yung makakalakad kapag sinircumcise na ng Diyos ang puso mo, kapatid. Kahirap mag-demand sa isang tao, magbago ka na, ay kapatid. Kung walang Holy Spirit, di kayo nagbabago yan. Di ba? Nakita nyo naman yan sa kwento sa paligid natin. Huminto ka na, huwag ka na kasi magsugal. Huwag ka na magsabong, huwag ka na tumigil ka sa pambabae mo, tumigil ka sa pag-inom mo, tumigil ka sa mga bisyo mo. Ala kapatid, hanggat hindi yan ma-regenerate, hindi yan titigil. Titigil lang yan kapag tumirik na, pag nasa hospital na siya. Amen? Pero sa atin, hindi na kinakailangang dumating ka pa sa puntong iyon. Ngayon pa lamang, sinircumcise na ng Diyos ang puso natin. At doon pa lamang mag-uumpisang tumibok ang puso mo. Hindi pa absolute yung pag-ibig mo sa Panginoon. Kasi baby ka pa lang eh. You have to learn to love God. Araw-araw ng iyong buhay, paano mo iibigin ng Panginoon? Hindi sa paraan mo, sa paraan ng Diyos, sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Okay? So, last slides na po natin. And, so nakita po natin, mga kapatid, no, na ito po yung, ito po, tatalakay din natin to next week, This is very specific. Ganito mo ipapakita paano iibigin ng Panginoon. Sabi ng Deuteronomy chapter 10, "Now is Israel, what does the Lord your God require from you?
but to fear the Lord your God. Yan, no? Paano mo mamanifest daw yung pag-ibig mo sa Diyos? Sa pamamagitan, may papakita mo to kung siya'y kinakatakutan mo. Okay? Pag-uusapan natin yan. May papakita mo ang pag-ibig mo sa Diyos kung lalakad ka sa kanyang pamantayan. Ano yung pamantayan ng Diyos? Dinefine niya sa Genesis eh. Okay? Paano mo siya iibigin, no? How to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang basta maglingkod. Ang nire-require ng Panginoon ay paglilingkuran mo siya ng buong puso at buong kaluluwa. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi tulad ng orientation sa mundong ito, kung paano ka nag-serve sa government o sa iyong trabaho, ay ibang-iba sa Panginoon. Okay? Ang Holy Spirit din na magtuturo sa atin yan. And to keep the Lord's commandments and His statutes, which I am commanding you today for your own good. So nakita nyo mga kapatid, no? Ano yung bottom line nitong ating, itong first part ng ating pag-aaral about loving God? Ano ang bottom line? Si God, ni-require niya tayo. O, gawin mo ito. Pero si God din ang nagtumulong sa atin para may sakatuparan yon. Naintindihan niyo mga kapatid? Iyan yung sinasabi ni Jesus Christ, without me, you can do nothing. Marami mga Kristiyano pa hanggang ngayon, hindi niya pa naiintindihan ito. Akala niya, kunyari, dinimand ng Diyos, be holy for I am holy. Akala mo by yourself, kaya mo maging holy without the Holy Spirit? Kunyari, dinimand ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Sa tingin mo, kaya mag-perfect by your own? Kakamali ka kapatid. Hindi mo na-underestimate mo yung gospel. Tatandaan nyo ito mga kapatid, in order for us to do anything for the Lord, kinakailangan munang ma-regenerate yung ating puso ng banal na Espiritu Santo. Para lamang may umpisahan ka. So, ano ang ating conclusion? Para ma-start mong maibig ang Panginoon, sino ang kanino ang initiative? The first initiative, kay God. Siya rin ang tumulong sa atin. Sa paanong paraan? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak habang tayo makasalanan pa. He forgave our sins. And He sent forth yung Holy Spirit upang turuan tayong manampalataya, upang ma-convert tayo, upang mabigyan tayo ng bagong puso, upang mabigyan tayo ng bagong espiritu, at upang tulungan tayong makalakad sa kanyang pamantayan. So, ayan po yung pinag-aralan natin sa buong araw sa Bible study na ito. And I pray mga kapatid, ito ay nakatulong sa inyo ng malaki. Amen? So, purihin ng Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Kayo po ba ay na-enlighten sa ating mga pag-aaral? Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon po mga kapatid, tayo po muna ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Kahanga-hanga ang iyong pag-ibig sa amin. Kahanga-hanga ang iyong mga pamantayan, ang iyong kautusan, ang iyong paghahari. Lord, ang dami pa naming dapat matutunan. And we are excited, Father God, sa mga pag-aaral na gagawin namin sa iyong mga salita. At doon, O Lord, ipinapakilala mo ang iyong sarili kung gaano kalaki ang pag-ibig na ipinamalas mo sa aming lahat. Sambahin ang banal mong pangalan, luwalatiin ka, Ama, at nawa pagpalain mo ang bawat nakikinig sa gabing ito, and may your face shine upon them, and be gracious to them, and give them peace. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, pwede po bang paki-open ang inyong mga camera? So, pag yung nakasarado ang inyong camera, ibig sabihin nakatulog kayo sa ganda ng boses ko. Amen. So, para makita kung hindi kayo nakatulog, ayan, yung iba naghihikab pa. Okay? Okay lang po yun. Basta wag lang po kayo matutulog. Okay. So, saglit lang po Okay. So, mag-picture taking po tayo. Please be patient with me. So, tayo po ay merong 46 na participants sa gabing ito. So, 2 slides lang po tayo. Purihin ang Panginoon. Okay. So, smile po. Smile. Yan, para may record po tayo. Salamat po sa Panginoon. Okay. Next. Next po. Yan. Smile po, mga kapatid. Yan. Yung mga nakasarado yung camera, ibig sabihin nakatulog po yan.
Okay. Ayan, salamat po. Ang gaganda po ng mga ngiti ninyo. Puri ng Panginoon. Okay, one, two. Teka, huwag niyo muna patayin. Di ba? One, two, three. Okay. Thank you po mga kapatid. Thank you po sa inyong cooperation. Ngayon kapatid, may pakiusap po ako. Kung inyo pong papanoodin yung atin pong mga sa Ilagan Christian Church o doon po sa account ko sa YouTube, yung Jess Eraskin, please lang po, pakiusap lang po, huwag niyo kakalimutang mag-like and subscribe. Yun lang po yung pinaka-support ninyo sa mga content creator na tulad ko. Okay? So, paki-ano lang po yon, paki-like, simple naman pong mag-like, simple lang pong mag-subscribe. Mas maganda kung magko-comment kayo, no? At mas maganda kung i-share nyo pa. Kasi iyon po ay encouragement din po para po sa amin. So salamat po mga kapatid. Thank you po sa inyong pakikiisa at ibinibigay ko na po yung ang mikropono kay Sister Maria.